Okay guys, welcome again sa ating YouTube channel. So meron naman tayong panibagong pag-uusapan. Ito ay magandang topic at very informative at sobrang helpful no, sa bawat isa. So ang topic na pag-uusapan natin ay safety driving. So pag natapos nyo tong video na to, alam ko na malaki maibibigay nitong safety sa inyo kasi itong mga to ay natutunan ko to sa maraming panahon ng aking pagdadrive sa kalye sa mga siguro mga 10 years driving no na nagmumubit din ako at angkas. So sa mubit and angkas at din ako naglasada. So parang nasa na halos yun. Parang nasa 10 taon. Kulang-kulang 10 taon. Iba pa yung driving ko simula nung bago ako pumasok sa ganong trabaho. So talagang batak na batak ako sa ganon na klase at marami akong natutunan. At gusto kong i-share to sa inyo at alam ko na napakalaking tulong nito pag na laman at narinig nyo ito at i-apply nyo ito. Sobrang magpapasalamat kayo kasi natutunan nyo itong mga bagay nito. So simulan na natin. Meron akong 5 babanggitin, no? Ito yung karamihan na ginagawa ng mga kamote o kamote habit, itong 5 to. So pag ginagawa mo tong 5 to, malaki chance na mamatay ka talaga sa kalsada. Ito yung saan kung bakit may maraming mga nagda-drive na namamatay dahil ang number 1 cause talaga ng aksidente ay lack of knowledge. So pag meron kang knowledge sa pagda-drive at malaki chance na na hindi ka talaga mamamatay sa pagda-drive. Kaya ito yung talagang totoong problema is talagang walang kaalaman. Marunong lang talaga sila mag-drive pero hindi nila alam yung paano maging safe sa pagdadrive. So simulan na natin guys. Ang number 1 ay ito delikado to, marami gumagawa nito. Liko muna bago lingon, no? Actually, marami na rin nakakaalam nito, marami na rin nag-a-apply nito pero sobrang rami pa rin na talagang kulang talaga sa kaalaman at nakakalungkot at nakakatawa minsan, naaawa ka rin at the same time na bakit ganito yung sila mag-drive, mapakotse man o motor o kung ano man. Minsan may truck pa nga nakakagulat, may mga ganun nagda-drive, liko muna bago lingon. So parang may mga psychic power sila na hindi natin alam bakit dediretso agad sila, parang may psychic power ba sila na alam nila na walang darating or babangga na mga vehicle sa kanila. So ito number 1 yung ito yung isa sa number 1 na aksidente sa kalsada, yung liko muna bago lingon. So maraming pa rin na mga driver na kahit na isang dekada o ilang taon na silang nag-drive, ganito pa rin yung sistema ng diskarte nilang pagdadrive, no? Kung meron man kayong mga tatay, kapatid, boyfriend, asawa na nakita nyo na ganito yung estilo nila, pagalitan nyo sila o hindi man pagalitan, i-correct nyo na sila, wag mong gagawin yung liko muna bago lingon. Ay sobrang delikado nito, karamihan na namamatay ito ang ginagawa, liko muna bago lingon. Ito yung sa mga intersection. So number 1 no, sa pag-aaral, number 1 ng mga aksidente na area ay intersection. Kahit nung nasa Australia ako, ito yung number 1 sa kanila sa intersection, pero napaka-discipline nila, napakagaling nila mag-drive. Kaya na-apply ko yung pagda-drive nila sa Pilipinas. Ang diskarte nila sa intersection, ganito kasi pag sa intersection dapat pag nasa intersection ka, pag palapit ka na sa intersection, magi-slow down ka, hihinto ka ng mga ilang segundo. Kahit matagal okay lang, huwag kayong magmamadali kasi mas pag isang maliit na pagkakamali, kamatayan agad ang pupuntahan mo. Slow down, hinto,
tingin sa unang babangga, kunyari, pakanan ka, lililiko kang pakanan, unang babangga sa'yo kaliwa. Hindi muna yung, minsan may mali ring diskarte. Titingin sila sa pangalawang babangga sa kanila, tapos didiretso agad sila. Parang dun lang sila nag-focus sa yung sa pangalawang babangga, tapos didiretso na sila. Dapat slow down, hinto, tingin sa unang babangga, tapos pag okay, maganda yung distance, tingin din sa pangalawang babangga. Tapos dumiretso ka. Kung lagi mong ika-calculate yung speed ng unang babangga at yung pangalawang babangga. Pero ang sa akin, no, kahit sa totoo lang, kahit napakatagal ko ng nagda-drive, minsan ang tagal ko din sa mga intersection, minsan ang tagal ko rin na kahit goods naman, no, huwag kang mahiya, or kahit abutin ka ng isang linggo o Pasko, basta safe kang okay yun. Huwag kang magkaroon ng ego na ay, tagal naman nito. Huwag mong madaliin, kasi lagi mo tatandaan, sa maliit na pagkakamali, kamatayan agad. Kaya diyan nyo iingatan yung nyo. Stop, look, and listen. Huwag muna yung liko muna bago lingon. Ang dami pa rin ganyan, minsan sa mga kaibigan natin, minsan sa mga kapamilya natin, ganun pa rin sila mag-drive kahit ilang dekada na silang nagda-drive. Nakakalungkot kasi sobrang delikado niyan. So number 2, no. Punta na tayo sa number 2. Sa number 2, blind spot. Ito, marami namamatay sa mga blind spot. So doon muna tayo sa sa right side. Minsan 'di ba pag traffic, medyo traffic, nag-overtake tayo. Hangga't maaari ang overtake natin talaga tama sa kaliwa. Pero minsan talaga ang bibilis, at minsan ang hirap po mag-overtake. Minsan dito naman medyo maluwag naman sa kanan, 'di ba? Pero hangga't maaari sa kaliwa. Pero minsan kasi mahirap talaga mag-overtake. Pero kung gagawin mo lang sa kanan, kasi ako gumagawa rin ako ng overtake sa kanan. Pero make sure na hindi ka mabilis mag-overtake sa kanan. May tamang speed ka lang. At lagi mong iisipin na may bubulaga. Yan, ang number 1 mong isipin. Kasi karamihan ng nag-overtake sa kanan, na sila parang 100% silang na sure na walang bubulaga. Dapat mindset mo, laging may bubulaga. Yan ang mo. Kahit hindi ka mag-overtake, basta nagda-drive ka, lagi mong isipin may bubulaga. May bubulagang naglalakad, may bubulagang motor o sasakyan. Kahit anong bubulaga, isipin mo yan, lagi may bubulaga. Kasi number 1 yan na magliligtas sa buhay mo. So pag nasa right side ka, dahan-dahan lang, hindi ka bibilis o hanggat hindi 360 yung mo. Hindi maganda yung tingin mo sa kanan. Kung may natatakpan sa kaliwa, hanggat may natatakpan sa kaliwa, huwag kang mabilis. Dahan lang. Ayan ang rules diyan. Once na hindi mo nakikita yung kaliwa, na matatatakpan yung kaliwa mo, lagi mong isipin may tatawid. Huwag kang doon, ang daming bumabang, may karamihan yung motor nakakagawa niyan, karamihan motor. Ang bilis nila, parang kumpiyansado sila na walang tatawid, may tumawid na tao tumatawid, or merong sasakyan na U-turn, sumalpok siya. So pag sa ganun, guys, lagi nyo tatandaan, merong pag may sasakyan dito, hindi nyo lagi titignan yung sarili nyo. Lagi nyo titignan din yung left and right nyo na mga sasakyan, kung anong speed nila. Hindi ka lagi magbabantay sa speed mo. Iniisip mo rin yung speed nila. Teka, medyo nag-slow down yung kaliwa ko or kanan ko o bigla siyang umistop lagi kang nagmamadali or kasero ka. Siyempre, idediretso mo yun Kaya doon, sumasalpok sila. Pag may nag-slow down o huminto, isipin mo agad, ay may may tatawid, either tao o Kaya lagi kang aware. Ayan yung isa din sa number 1 na wala yung mga nagda-drive na magaganon mindset. Yan, napakahalaga niyan kasi karamihan diyan sila bumabangga sila diyan kasi hindi nila kinakalculate yung paligid nila. Kaya ikakalculate nyo din paligid ng bakit huminto yun, bakit siya
dumahan-dahan, isipin mo agad may tatawid, may bubulaga. Kaya gano'n magano kayo doon. Sa ano pa ba 'yon? Sa blind spot, 'di ba? Sa right side, overtaking. So, doon naman tayo sa overtaking sa kaliwa, yung tamang pag-overtake. Doon naman talaga yung tamang pag-overtake eh. So, pag mag-overtake ka sa kaliwa, make sure na ang maganda yung overtake mo. Malinis, walang mga alam mong wala kang pati, wag sobrang bilis kung nasa city ka. Kasi may tumatawid, may mga wag sobrang, tamang speed lang. At malayo yung kasalubungan mo. Karamihan kasi nakakatakot mag-overtake, halos magbanggaan na sila eh. Dapat malayo yung kasalubungan mo. Tapos lagi kang signal light. Signal light ka ng pakaliwa. Pag kaliwa mo, signal light ka din pakanan para alam niya na nag-overtake ka, pakanan ka. Tapos mag-flashing ka ng 2 beses na sabi, parang indication nun na didiretso ako, kakanan ako, pero continuous yung blinking ng kanan mo. Kakanan ako. So, mapagbibigyan ka. Pero huwag mong gagawin yun kahit pag malapit na siya sa'yo. Hindi, nag-signal na naman ako, tapos flashing sa'yo. Tapos, kailangan pagbigyan mo, hindi ganoon. Kasi sobrang lapit niya na eh. Gagawin mo lang yun pag malayo, para sabihin mo, itutuloy ko to, malayo ka eh. Pero pag malapit ka na, hindi mo ibig sabihin na ginawa mo yun, karapatan mo. Kaya dapat, ayun yung gawin mo. So, traffic lights. Sa overtaking tayo, no? Sa right side. Tapos yung, overtaking na uphill. Guys, pag mag-overtake sa uphill, bawal. Bakit bawal? Malakas naman yung motor ko Bakit? Malakas. 400cc o yung sakyan ko. Ang lakas sumata kahit pataas. Guys, hanggat maaari guys, huwag kayong mag-overtake pataas. Hindi naman dahil mahina. Karamihan kasi mahina, 'di ba? Mas mahina tayo umarangkada pataas. Hindi lang naman sa mahina ang yung dahilan niyan eh. Mahina tayo umakyat eh. Isa na may blind spot din. Kunyari, pa-uphill siya, tapos yung slope niya, pababa rin. Blind spot yan. Pero wag mong gagawin mag-overtake ng pataas. Pero kung pa lang, sa kalagitnaan pa lang siya, tapos malakas makina mo, pwede mo gawin. Pero sa akin, hanggat maaari, wag ka mag-overtake ng pataas. Ay ng standard ko. Kasi ako, stricto ako sa driving kasi konting pagkakamali mo lang, kamatayan agad yung. Kaya napaka-strict ako. Hindi ako strict sa mga bagay-bagay, pero pag alam kong pwede akong ikapahamak, doon lang ako nagiging strict. So, kaya dapat maging strict ka. Standard. Lagi mong ipalam yung standard. At ano pa ba? Yung overtaking. Sa overtaking tayo. Tapos sa bridge. Bawal na bawal yan guys. Double yellow lane lagi ang mapapansin nyo yung bridge. Bakit? Kasi karamihan ng bridge, 2 lane lang eh. Yung 1 lane, papunta doon, 1 lane, pakaliwa. So, never mong So, although marami gumagawa niyan, bawal yan guys. Bawal mag-overtake sa bridge. At delikado. So, overtaking. Yung curb, yun to, marami gumagawa nito, nakakatakot. Sobrang, kahit ako, nag-rides ako. Kaya, minsan nadadaan ako sa Manila. Kaya hindi ako nagbabangkay-bangkay dyan. Nadadaan kasi gusto namin pumunta ng magandang lugar. Pero guys, sa mga curb, napakaingot nyo pag napakakamote nyo, naingot pag nag-overtake kayo ng curb. Kasi blind spot yan. Tapos pag yung kaunahan nyo, kailangan niya ng malaking espasyo. Iba ang ikot niya, lalo pag malaking sasakyan. Kaya daming gumagawa niyan. Minsan magsosyota, karamihan, kahit minsan medyo may edad na. Talagang nakakalungkot na ka na lang eh. Parang maaawa ka na lang sa kanila dahil sa walang alam sa pagdadrive. Minsan nakakagulat, ang tagal na pala nila nagdadrive pero gawain pa rin nila mag-overtake sa curb. Mali yun. Ikakapatay nyo yan. Kung yung itong bagay na itong ginagawa nyo pa, baka pag araw-araw kayo nag-drive, mamamatay talaga kayo. Totoo yan. Tapos sa mga trucks,
yan, sa mga pag-overtake sa mga trucks. Ako guys, ano ako dyan overthinker ako Kailangan guys, pag sa driving, overthinker ka. 'Di ba? Sa buhay, 'di ba, pangit maging overthinker. Napaka ano yan, negative na attribute sa buhay natin, 'di ba? Pero pag in terms of driving, yung negative thinker, positive yan. Kaya dapat kung wag ka maging negative thinker sa totoong buhay, pero negative thinker ka sa driving kasi yan ay positive attribute siya. Negative attribute sa totoong buhay, pero sa in terms of driving, negative thinker, lagi kang nag-iisip ng mga possible na hindi maganda mangyari. Although 'di ba ang pangit pakinggan, pero yan ang totoo, kailangan yan ang kailangan. Pag sa mga truck ka, ang titindi ng mga blind spot niyan. Kaya nga madaming mga salamin yan Kasi ang laki nila, lalo yung mga trailer, 10-wheeler, tas yung mga sumisyete na mga Huwag kang haharap. Hindi never ko ginagawa yun. Yung minsan isingit tapos haharap ka dun sa truck or nasa likod ka ng truck. Ay nako, never ko ginagawa yun. Pero kung andun ka na, kung nakasasakyan ka man, make sure na ang ganda ng distance mo. Make sure na ang standard niyan, yung salamin niya, yung side mirror niya, nakikita ka sa likod. Once na hindi ka nakikita sa likod, dihado ka na, patay ka dyan. Although may mga sasakyan na ngayon na may mga camera na sa likod, pero may mga sasakyan na walang ganun, lalo yung mga truck. Kaya mahirap kahit sa harap, sa minsan may sumisingit sa harap na never ko ginagawa yon. Pero aminin ko, minsan nakakagawa ko lang yun pag sa sobrang traffic, tas yung walang galawan. Pero ginagawa ko, pag gagawin nyo ganito, parang magpapaalam kayo, mag-sign, lang kayo, busina lang kayo. Huwag kayong palitan nyo guys kung yung busina nyo, yung pang truck or pang sasakyan. Parang disrespect yun, pati ang ingay. Kung mas maganda yung parang lang, respectful na parang e-bike. Sa totoo lang, tatawanan nyo, pero nakakaya yan pag ganyan, napunta ka sa mga lugar na matatao, tapos yung lang, yung parang pang e-bike lang. Wag yung pang pangit yun guys, yung motor ka, pero yung mo, busina mo, pang truck. Pati bawal yan, pwede ka mahuli sa LTO. Balik tayo sa topic. Kung gagawin ko man yun, mag-overtake ako. Pero kasi, guys, never ko talaga ginagawa yun. Pero, sobrang rare na magawa ko yun kasi pinipili ko talaga mag-overtake ako sa sasakyan, hindi sa truck. Pag sobrang traffic, walang galawan. Pero kung sakali mong siya lang yung, wala akong masingitan, siya lang talaga ang Pero kasi hanggat maaari guys, huwag kayong sisingit. Ayan ang yan, standard. Pero kung gusto mo makawala, tapos walang galawan, tapos magpipip ka, pipip, tapos kaway ka sa huwag ka mahiya, magpaalam ka. Kaway ka dun sa driver o kaya dun sa pahinante. Tapos mag-sign ka. Ganun ka, ibig sabihin gusto mong oo yun, pag oo yun, may at least mas maganda guys yung parang nang nagpapaalam ka, merong alam nila kaysa yung bibirahin mo lang. Karamihan doon namamatay. Tapos pag nag-go na stuck siya sa harap, ipit. Patay silang dalawa ng angkas niya. Huwag ganun guys, hanggat maaari. Pero di ko sinasuggest yun. Kasi sobrang rare ko gawin yun Pero kung gawin ko nga yun yung ginagawa ko, nagpipipip ako, tapos kakaway ako sa taas. Sasay na akong ganun Gaganon ako. Tapos gaganon yung pahinante or driver. Edi sunod na ako nun. Yung ginagawa ko, yung pinaka-safe na gagawin. Pero hindi siya advisable. Hanggat maaari guys, kung hanggat maaari, stick lang kayo sa lane. To sa traffic, na tayo, number 3, traffic lights. Doon na tayo sa traffic lights. Ito guys, napakadelikado nito, yung red light. Ang daming pasaway, Kaya nga yung sa totoo lang, yung number 1 na kinakamatay ng tao, yung yung kulang sa knowledge, tapos yung pasaway. Pag red light na guys, huwag nyo nang ibira. Red light yun respetuhin nyo, Sa ibang bansa, maigpit sila sa red light. Sa atin, napakapasaway natin sa red light. Pag red light, dami na mamatay dyan. Kasi yung isa sa ibang lane, naghahabol siya kasi malapit na malapit na magano sa kanya So bibirahin niya yun. Ikaw naman, dahil kala mo, ay wala na, siguro wala namang go ko na to, kaya maghintay naman ako. Wag, kahit
maghihintay ka lang ng ilang segundo, no? Tapos, kumpara sa buhay mo naman, forever ka ng patay. Kahit minuto, isang oras, kapalit ng forever kang patay. Pangit nun, di ba? Huwag kang patience ka, maging ano ka, number one din yan guys, attitude sa ano, pagiging ano ka, patience. Pag red guys, hanggat yan ang hindi ko ginagawa pag red light. Pero siyempre, hindi naman ako hipokrito. Nagagawa ko yan pag sobrang sa gabi na. Pero wag nyo gagawin kasi may ganun. Pero sa mga secondary road, yung talagang nakitang-kita ko yung kahabaan, wala talagang sasakyan. Siyempre, kaya maghihintay ka nun. Siyempre, di mo ako hipokrito, nagagawa ko yun, pero dumidiretso. Pero pag alam mo yung mga medyo busy intersection, ay, lalo sa mga main, kasi actually, bawal yan, maano ka dyan, mape-penalty ka dyan. So, hindi ko talaga ginagawa yun guys, hinintay ko talaga mag-green. So, siyempre, may mga ganun, siyempre, pag nasa probinsya ka, wala namang go ka talaga. May mga ganun talaga, pero kung nasa Metro Manila ka, ang hanggat maaari, gawin mo yung pag-red, diba? Yun na nga lang yung basic na kaalaman mo, di mo pa sinusunod. 'Di ba? Wala ka nang alam pag safety driving, yung red light papasukin mo pa. 'Di ba? Ang hirap niyan, ang lala niyan. Sa red light kasi guys, ayan, tayo sa red light. Isipin natin, sobrang delikado. Tapos dun tayo sa yellow. Karamihan kasi hindi lang sa red nagkaka-aksidente, sa yellow light. So ano ba ang ibig sabihin ng yellow light? Pag nakita mo 'di ba, from green, tapos nag-yellow. Ang yellow guys, ibig sabihin niyan, prepare to stop. Ibig sabihin kung ikaw nagmamaneho ka, magi-slow down ka, pag malapit ka na sa box, may box diyan sa intersection Bago ka dun sa basta malapit ka na dun sa line, mag-stop ka na diyan. Tas look, tingin ka sa unang babangga, sa pangalawang babangga, tapos go pag walang panganib. Ganon. Basta pag yellow guys, dyan kasi maging strict ka dyan. Kasi pag karamihan dyan yung aksidente. Diba pag yellow. Yellow pa naman Anin ko to, dediretsuhin ko to. Dediretsuhin ko yung intersection. Dyan karamihan kasi, karamihan sa kabila, diba, maggogo pa lang. Pero pag maggogo pa lang, karamihan na yung mga motor o mga ibang pang sasakyan, pero karamihan motor yun ng dumidiretso na. Totoo naman, pwede ka namang dumiretso pag yellow. Pero magkakasabay kayo nun, yung nagmadali na magi-green pa lang, tapos ito, yellow, pero pwede mong igo. Boom! Magsasalpuan kayo. Diyan marami na mamatay sa yellow light. So, ngayon, paano maiiwasan yung ganito? Pero guys, hindi ko sinasuggest to Pero kung gagawin nyo yung yellow light, magpapasing kayo. Ang yellow light guys, kasi dito sa atin, ang bilis mag-red sa Pilipinas. Mabilis mag-red ang yellow light natin. Pag nakita mong yellow light, tapos medyo malayo ka pa, kailangan mo slow down at mag-stop ka. Karamihan dinidiretso pa kanila kahit ang bilis nila. Guys, basta alam mong malayo ka, kahit mabilis ka, bagalan mo na, tapos pag-stop ka na. Kasi ang bilis mag-red sa atin yung traffic lights natin. Naano ko ng buong Metro Manila guys, kabisado ko. Tapos pag gusto mong i-go kasi yung guys, pag yellow, make sure dun ka sa harap ng malapit ka na sa box. Yan, safe yan. Safe yan. Makakago ka pag yellow light. Basta na ang standard ko kasi guys, kung gusto kong mag-go ng yellow, dapat nasa harap na ako ng box. Pero pag hindi ako nasa harap ng box, medyo may kalayuan ako, standard ko talagang full stop lagi, slow down, full stop. Pero pag gusto kong igon, dapat nasa harap ako. Ayan ang safe yan. Safe na gagawin. Pero, ayan doon tayo sa pero, hindi ko ina-advise yan. Hindi ko advisable yan. Hindi ko rin halos ginagawa yun. Pero kung gagawin mo yun, ayun yung pinaka-safe. Pero, laging nyo natin tatanda, gawin natin lagi yung standard. Kasi ako, stricto ako sa standard. Stricto ako sa standard. Huwag nyo gagawin yun, yung yellow.
Basta prepare to stop lagi. Kung gagawin mo lang yun, kung gusto mo magsapalaran, kaya nga, mahirap magsapalaran. Pero pinaka-safe na, nasa harap ka na ng yellow box. Para at lagi mong, pag kahit, ito pa, kahit sabi mong green, green naman, dire-diretso, lagi kang titingin pa rin. Lagi kang titingin sa right side o left side, kung mga intersection. Lagi kang titingin pa rin. Bakit titingin pa rin? Green na. Di mo masabi kasi minsan may may tinatawag may tinatawag ako na master beater. Ano yung master beater? Itong master beater, ito yung mga taong mahilig mag dumiretso na mag-red na. Kumbaga parang in a second tinatawag silang master beater. Mga master beater, kaya kaya mag-ingat kayo sa mga master beater, yung talagang ang galing nila, talagang bago mag-red na nila, napapasok nila. Pero hindi nagiging beating the red light. Pero kahit magaling ka sa mga ganun, yung mga master beater magagaling, sila na-aksidente sila, yung kinakamatay nila ng mga master beater. Kaya huwag kayong maging master beater. Mahirap 'yun. Saan na ba tayo? Sa green light. Yun nga, yung sa green light. Kahit green, grabe ka naman. Diba, sa pag-iisipin nyo, grabe naman, ba't lilingon ka pa? Green na. Hindi ganun. May mga pagkakataon guys, kahit green, may bumubulusok sa'yo. Green na, may bumubulusok. Ikaw, kumpiyansado ka pag green. Hindi, karapatan ko to. Hindi, diretso na ako. Alam ko safe pag green. Hindi ganun guys. Tingin ka pa rin kahit green. Maraming pagkakataon na aksidente, talagang wasak siya. Kahit green, may bumubulusok. Kaya kung ako, lagi ako, patitingin ka, di naman masama, libre guys libre tumingin. Tapos pag nakasasakyan ka sa intersection o motor, di ba, may titingin, pwede ka naman tumingin, gumanon, libre yan guys, walang bayad. Huwag mo indiretso, wala namang bayad yan, titingin ka. Okay, nagsisignal light ka na, tapos titingin ka pa, walang bayad. I-abuse nyo yan yung paglingon. Pag nag-drive ka. Walang bayad yan guys. Walang bayad sa paglingon. Hindi ka yan, libre yan. Kahit sawa ka lumingon. Basta sa green light, mag-ingat pa rin kayo dyan. Tapos yung number 4, ayan, napapractice mo, number 4 na tayo, no? Road range. Yung number 4, road range. So na-practice mo naman yung mga ganyan, pero mainitin yung ulo mo. Tapos siga ka, mapagpatol ka, war freak ka, mayabang ka. Siyempre, 'di ba? Asta-asta ka. Tapos may pag-away ka, basag ulo, ganun. Tandaan nyo guys, iba-ibang tao yung pwede nating makasalamuha. Sabi natin, oo, talagang sa tingin mo, ikaw na yung pinakamalakas, pinakasiga guys. Pero lagi mong tatandaan, laging kung anong may higit lagi sa atin. Sabi natin, ikaw yung pinakasiga o pero may siga pa rin sa'yo. Kung ikaw yung pinakatarantadong tao, tandaan mo, may pinakatarantadong tao pa rin sa'yo. Laging may tatalo sa'yo guys. Yan ang yan. Kaya kung kala mo, ikaw yung pinakamalakas, kaya mo lahat ng tao, hindi. Mayroong mas malakas sa'yo. Ka lang pag ganyan guys, chill lang kayo. Mahinahon lang yung boss nyo. Hindi kabaklaan ng humingi ng tawad o yung nyo, lalo pag pamilyado kang tao o okay lang yung iba patapon yung buhay. Kung mga patapon yung buhay yung mo, ang ganda ng buhay mo, mayaman ka, maganda yung pamilya mo, mainit din yung ulo mo, di nakapatay ka kung nakapatay ka ng tao, makukulong ka. Lugi ka kasi patapon yung buhay niya. Ikaw, ang ganda buhay mo, pero sinayang mo yung buhay mo. Nakulong ka dahil nakapatay ka ng tao. Paano kung ikaw yung hindi ka nakapatay, ikaw yung pinatay? Di ba? Kawawa naman yung pamilya mo. Kaya hindi uso na ngayon guys yung maging matapang. Hindi naman kabaklaan yung umiwas ka sa away. Hindi kabaklaan. Kung medyo nasagi ka man yan, pero wag ka nang hayaan mo na. Pero kung malaki talaga, i-take mo ang picture, pag-usapan, gumilid kayo, nagdadaan naman sa magandang pakiusapan yan guys. Huwag niyong palakayin yung kasi nagawa mo nga yung mga to, namatay ka naman sa pag-away. Di ba? May mga namamatay talaga, may mga ganyan kasi mainit yung ulo. Hindi naman sagot, huwag kayong mainit ang ulo, kadalasan yung ganyan.
Kaya kapwa minsan ni rider ko din, minsan mainit yung ulo. Basta pag ganyan guys, mag-sign na kayo. Mag-peace sign kayo. Sorry pag may alanganin kami sa nagawa o kaya medyo mag-peace sign ka. Peace sign pag di mo masabi ng sorry. Peace sign ka lang. Tapos ganun ka lang, peace sign. Basta ganun, kumbaga hindi ka naman dyan para may pag-away. So number 5, huli is yung attitude nga. Ayun, pasok din yun sa attitude. Tapos yung paggamit ng cellphone habang nagda-drive ka guys. Karamihan minsan nagtatawag pa. Karamihan dyan ang gumagawa niya nakamotor talaga eh. Mga nakamotor talaga. Hindi natin matatanggi. Marami talagang kamote talaga. Ako rider ako pero aminado ako kapwa ko mga nagmamotor talaga. 90% kamote talaga. Yung nag-cellphone ka, nagtatawag ka o kaya nagpindot-pindot ka, wala kang presence of mind. Sa kalsada pa naman natin dito sa Pilipinas, sa daming lubak. Kaya wag ka kung may tawag ka o may ginagawa ka, maging stricto ka, itabi mo tapos tumawag ka. Hindi yung may habang nagda-drive. Itabi mo. Lagi ako tinatabi kung may kailangan kang text, gawin. Tabi mo. Wag kang tapos kung may pagkwentuhan ka sa kapwa mo rider na nagaganon, tapos makakaabala ka. Para sa akin kawalan ng respeto sa kapwa-tao, yun din. Ibig sabihin, sumasalamin din yun na mayabang ka. Kung may pag-usapan kayo, paps, tabi natin na pwede tayong mabangga o saka tayo magkwentuhan. Huwag kayo may pagkwentuhan, nagdadrive kayo. Tapos, yung overspeeding. Ayun yung sabi nila, ito yung number one na ayun din dati ko pinaniwalaan yung number 1 na cause of accident, overspeeding, which is totoo naman, pero talagang totoo talaga dyan yung knowledge. Kaya maraming aksidente is knowledge, kulang sa knowledge paano yung safety driving. Pero yung overspeeding ayun ang number 1 na sanhi ng aksidente at yung intersection. And lagi yung mga nagkokos yung lugar at gawain na accident, overspeeding at yung intersection. Tapos ego. Ayun nga, nabanggit ko nga ego. Huwag mo masyadong di naman kabaklaan yung yung pagiging matapang ka sa walang lugar, di ba? Although sabi mo mali, pag-usapan yan na maayos. Pwede nang pag-usapan yan eh. Kaysa man humantong na mas malaki pa yung mawala sa inyo, di ba? Ito lang yung problema, papalakihin nyo pa dahil sa init ng ulo. Diba? Kasi guys, yung mga init-init ng ulo nila, sumasalamin yan sa pagkatao nila eh. Kumbaga ayun yung mga frustration nila sa buhay, depressed o stress, kung ano man yung mga nilang sa sarili nila, na nila yan, na i-express na yan sa ibang tao. Ngayon, pag sinabayan mo yun, hindi naman gagaan loob mo yun eh. Madadala mo din yun. Pwede mo madala din yun hanggang pag-uwi mo ng bahay. Maapektuhan yung pamilya mo. Kaya lang, chill lang guys. Kaya masyadong paano sa galit nyo. Huwag nyo pala kayo maliit na bagay. So yun, patapos na tayo guys. Pero sa mga sinabi ko guys, actually marami akong natutunan sa loob. Kasi meron akong rules na tinatawag sa driving para sa aking sarili, gusto ko i-share ito sa in conclusion ng natin pag nag-uusapan ng safety driving. Meron akong nilisan itong 5 rin rules of safety driving para sa akin, na sana itong mga sinabi ko at itong rules of safety driving para sa akin is ma-apply din sa mga ibang tao, pati dun sa mga driving school, sana maturo din to sa mga driving school. So ginawa ko to based on sa halos ilang years kong pagdadrive, based on experience. So sa akin, ang number 1 nito, rule of suave. Tinatawag ko tong rule of suave. Ano yung rule of suave? Sabi ko nga guys, stricto ako sa pagdadrive. Ibig sabihin ng rule of suave, 100% safe. So, kunyari, mag-overtake ka. Bago ka mag-overtake, tatanungin mo muna yung sarili mo
kung magiging 100% ba siya na safe. Ngayon, kung minsan, 80% lang yan safe, ay hindi pwede. Kahit 99%, dapat 100% sure ka safe. Yan ang sa akin, number 1 inaano ko yan. Lagi pang may gagawin ako, laging rule of Suabe number 1. Kung 80% o 90%, di yan. Although, minsan wala naman talaga mangyayari, pero sa akin kasi, ayan ang matibay kong rule of Suabe. Tandaan nyo yan, 100% safe. 100% safe na turn, 100% na overtake, 100% sa speed mo. Dapat kalkulado mo. Tapos guys, huwag kayong tamarin. Isa pa yan eh. Ang daming tinatamad mag signal light. Guys, sobrang mahalaga yan. Kahit sabihin mo na ang daming tinatabi, minsan sa sasakyan, hindi nila alam kung saan ka pupunta eh, kaya nagkaka-aksidente. Kakanan ka ba, kakaliwa ka? O kahit sabihin mo, parang gets naman nila yan eh. O kaya kahit sabihin mo, iikot ka, rotonda o tinatawag na roundabout. Bakit pa ako, alam mo naman kakaliwa. Pero pag mag-sign ka na kung kakaliwa ka, tapos paglalabas ka na, sign ka na sa kanan. Guys, bago ka mag-turn, ang standard niyan, 3 seconds kang naka-signal light bago ka mag-turn. At yung pag-turn mo, dahan-dahan, hindi siya mabilisan. Ganun din sa overtaking. Sinulat ko ba dito sa overtaking, mamaya pa pala yun sa 4. Basta pag sa signal light guys, ang rule niyan, signal light ka muna ng 3 seconds, 2 to 3 seconds bago ka mag swap ng lane, mag-switch ng lane. At make sure na maganda yung pag-switch mo, hindi mabilis. Tapos overtake, speed. Yung number 2, mapagbigay. Diba? Rule of Suabe number 2. Guys, napaka-importante nito mapagbigay. Akala nyo, simple lang to, pero yung mga veterano na dyan sa pagdadrive, ang laking oo nila dito. Mapapangiti sila pag narinig mapagbigay. Kasi totoo talaga yan. So, guys, ang laking nito, safety nito. Maraming siguro, kung iba nakapanood nito yung mga veterano sa pagdadrive, magsasabi, totoo yan, legit yan, yung magbibigay sa'yo napakalaking percent ng safety driving, mapagbigay guys. Pag mapagbigay kasi, sabi natin madamot kang driver, hindi ka sige, minsan ay mong pag-usila, minsan siyempre madamot ka, yung isa madamot din, or palaging may madamot, or mga kaskasero, or mga bira ng bira, boom, kayo. Ayan yung karamihan nagsasalbuhan, yung magkamuka na mga madadamot. Pero pag natutuwa rin ako pag yung kapwa kong mapagbigay. Tapos ako, di ba, mapagbigay ako, tapos siya mapagbigay rin. Minsan yung parang di mo alam kung sino mauuna sa inyo. Pero natutuwa ako noon. Alam mo bakit? Natutuwa ako na ibig sabihin yung taong yun is defensive driver na katulad ko. Kaya natutuwa ako, kaya bakit minsan parang magagano kami. Pero sino ba kasi mapagbigay kami parehas. Kaya nakakatawa. Tapos kunyari, kung gusto niya ako, mauna ako, ko ng sige pre, mauna na ako. Ko yung signal light, yung flashing. Sige pre, ibig sabihin, sige pre, mauna na ako. Pag ganoon. Guys, mapagbigay. Huwag kayong madamot. Minsan, 'di ba, parang ang hirap sa paglalo pag traffic, ang hirap maging mapagbigay minsan kasi lalo, 'di ba, mga motor na makapuha natin, mga rider o ibang mga sasakyan na sobrang garapalan mag-overtake o kaya minsan yung mga galit sa atin yung mga mga nakasasakyan kasi totoo naman talaga kasi hindi rin naman natin matatanggi, hindi ko rin kaya nalulungkot din ako kasi talagang garapalan din talaga. Kaya ba yung inis, minsan kasi inis din yung mga naka 4 wheels sa 2 wheels kasi garapal din naman kasi talaga. Pag din sa mag-overtake o masisingit-singit, hilig magsingit, tapos minsan ang pangit ng singit, alanganin pa, 'di ba? Minsan nagdadamot sila kasi naiinis sila sa atin. Kaya pero kung ikaw man yung nakaramdam ng ganun, huwag kang maging madamot kahit ganun kasi
once na ganun yung mindset mo, may naiinis ka, tapos dahil ayun yung nagkukos sa'yo na maging madamot, nangyayari niyan, ikaw pa yung pwedeng maaksidente o maaksidente, at pwede ka rin, pwede mong pagsisihan yung mga ganun, ay dapat pala pinagbigyan ko, ay dapat pala ganun, kasi mas naging, pa, kaya na ano pa yung buhay mo, or naka-aksidente ka, ikaw, mahirap din yan. Mas maganda guys mapagbigay, kahit minsan, di ba, kahit ako, ang mapagbigay ako, pero iba madamot, hindi ako nagdadamdam, okay lang, kasi alam ko sa sarili ko na kahit hindi man bumalik sa akin yung pagiging mapagbigay ko, alam ko na ang laki na ibibigay. Sa totoo lang guys, ang daming safety nangyari din sa akin dahil sa mapagbigay. Siguro kung ang daming makaka-relate niyan, yung magagaling na talaga hindi kasi para sa akin guys, yung magiging magaling sa pagdadrive, hindi yung sa ang galing mo mag racing, hindi. Sa akin magaling yung safety. Hindi ako bumibilib sa racing guys. Bumibilib ako sa mga kapwa ko, alam yung mga birada sa pagdadrive. Doon ako bumibili po sa safety driving ako guys. Hindi ako sa racing. Bibili po sa pag kung racing ka, make sure nasa proper venue ka, nasa racetrack ka. Pero kung nasa ginagawa mong ni racing mo yung yung mga public road, immature kang tao. Kumbaga ka, mayabang. Sumasalamin yan sa pagkatao na mayabang ka. Para sa akin which is totoo yun. So, ano pa bang nakalagay dito? Pagbigay, yun, defensive. Yung pangatlo, intersection, yun, nasabi nga natin, yung slow down, stop, and look. Yun, yung rules of intersection, yung rules of stop. Diba may sabing stop, look, and listen. Slow down, stop, look, and go. Pag walang danger. Stop, slow down, stop, tingin sa unang babangga na possible na bumangga sa'yo, pangalawang babangga na possible, tapos kung walang danger, go. Tapos yun na. Tapos number 4, right overtake. Yun, medyo napag-usapan na nga rin natin to, recap lang natin. Right overtake, ayun, laging sa kaliwa guys. Pero minsan may delikadong, di ba? Kahit sabi natin tama talaga, laging kaliwa. Minsan may magandang space dito, pero pag alam mong safe naman, pwede ka naman mag-overtake, pero tama talaga kaliwa. Minsan kasi ang hirap mag-overtake sa kaliwa, lalo ang bibilis. Kung mabibilis sila, okay lang sana kung malalayo. Pero kung may space naman, make sure na huwag kang mabilis mag-overtake sa kanan. Lagi mo isip pa rin yung yung sinabi ko na laging expect na may babangga, may bubulaga. Lagi mong isipin may bubulaga. Ayan, tapos yung tamang speed. Pag nga yung mga tamang speed, pag nasa ka city, pag city driving guys, nasa ka lang yan, 20 to 40. Pag 60 guys, ka na yan, medyo nasa danger ka na yan. Although mabagal pa rin, sa totoo lang, ang 60 mabagal pa rin naman talaga. Pero pag sa city driving, almost delikado na yan kasi may mga tumatawid, may mga Pero pag magaganda naman yung kalsada, okay, maintain yung 60. Pero wag ka nang lalagpas kasi delikado na yan sa city driving. Pero pinaka-safe talaga ang driving na speed nasa 20 to 50. Naglalaro lang yan ng 40, 50. Mabilis ka na nun. Sa 60, medyo alanganin na yan. Pero pwede pa, pero hanggat maaari, huwag ka magsi-60. Pero pag provincial road, yan, 60 to 80. Medyo goods pa yon. Pero yan, delikado ka na yan pag nasa 90, 80 to 90. Although, parang pag nasa probinsya kasi, diba? Parang hindi kasi, sobrang bilis na yun. Kung matisod ka, nakamotor wala, o kaya may mga lubak-lubak. Diba? Tapos may mga bilang, kaya minsan doon sumasagasa, nasisemplang. So, delikado na yan pag umabot ka ng halos 100. Basta pumalo ka ng 80 pataas, ka na yan, medyo delikado na yan. 90 to 100, delikado na siya. Ayan ang pagkakaiba ng city driving sa sa provincial driving. So, babagal kasi yung 60, di ba? Pero pag traffic, ayan, 20, 40 ka na yan. So, number 5,
ito guys, number 1 to. Kaya marami akong natutunan. Hindi naman lahat to nasabi ko, yung mga natutunan ko. Hindi ko na nasabi, sinulat ko lang. Pero itong number 5, evaluation. Nakalagay doon, ito, rule of evaluation para sa akin. So, araw-araw, pagbasa tuwing nagda-drive ako, lagi kong ina-evaluate yung driving ko. Kunyari, medyo alanganin yung bira ko. Ay, dapat pala hindi ganun. Hindi, ingatan ko na yung susunod. Di dapat pala ganun. Lagi kong ini-evaluate. Guys, lagi nyong gawin yung attitude nyo yun. Lagi kayo dapat natututo. Tuwing lumalabas kayo, nag-drive. Lagi kayo natututo. Yung learning, continuous. Kung i-evaluate nyo yung driving nyo. Kaya tapos, hindi lang yung driving nyo. Pag may nakikita rin kayong mga ibang nasa paligid nyo, may alanganin na ginawa, parang i-take mo as lesson yun. Ay, dapat pala ganito ginawa niya. Ay, alanganin niya. Huwag kong gagawin yung ganyan. Kaya, ganyan, ang laki din yan. Kaya, yan, marami akong natutunan, evaluation. Halos lahat, minsan sinabi ko sa inyo, yan, nanggaling sa evaluation lahat yan. Sa haba ng panahon. Kasi may ganoon ako rule of evaluation. Kasi karamihan naman talaga sa atin, hindi dumaan sa driving lesson sa school. Pero ngayon pinapatupad na pero talagang ako pabor talaga ako sa driving school. Kasi guys, na totoo yun, 'di ba, yung mga kapanahunan natin o lalo yung mga matatanda, 'di ba? Kasi hanggang ngayon ilang dekada na kamote pa rin mag-drive kasi nga karamihan naman talaga sa atin natutunan na lang sa street. Kaya kung mayroon kang rule of evaluation, natututo ka. Kasi sa lahat ng natutunan ko dahil sa rule of evaluation, ini-evaluate ko yung mga bira ko, ano yung mga tama, yung mga mali ko, kung kailangan ko pang i-improve. At sa kapaligid ko, yung mga nakita kong disgrasya, ini-evaluate ko bakit na disgrasya sila, ano yung tama dapat nilang ginawa, ano yung mali nilang ginawa. Lagi kang natututo araw-araw pag nasa lansangan ay drive ka, hindi mo lang ibinabalot sarili mo. Ano pa ba, may gusto kong sabihin, alimutan ko ayun, yung gusto ko palang sabihin about sa driving lesson. Diba lahat sa atin hindi naman talaga nag driving lesson, mula yung mas matatanda pa sa atin. Kaya sa akin, lagi akong pabor sa driving lesson Pabor ako sa driving lesson kahit motorman or mag-driving lesson kahit ang problema kasi mahal ang driving lesson, minsan pinagkakitaan na dapat affordable yan Pero ako pro ko sa driving lesson. Total kasi kaya nga 'di ba pinapaniwalaan ko yung number 1 na source of na accident is lack of knowledge. Kasi yung totoo talaga sa tagal kong dami kong nakita aksidente sa lansangan. Lack of knowledge talaga. Kasi sabi nila overspeeding is the cause of most of accident. Pero sa totoo lang lahat ng accident kasi minsan yung hindi lang naman yung aksidente sa overspeeding Pero kung titingnan mo lahat ng aksidente, lack of knowledge ang root ng aksidente. Kaya ang aksidente, lack of knowledge. Kumbaga wala kang kaya ko diyan ko pinopromote ka talaga yung driving lesson. Kahit sa sabi ko sa mga kahit sa kapatid ko, sa pamilya o sa mga kaibigan o sa ibang tao, kahit mahal yan, mag-driving lesson ka, kahit kung ano man, kahit e-bike lang yan, mo, kahit wala kang lisensya man yan, mag-driving lesson ka, kahit mahal. Kasi, guys, sabihin mo yung presyo na yon, ang dami mo matututunan ang dami mo matutunan na swerte ka. Huwag mo nang isipin yung gastos, pero yung safety naman na chance, yung mga safety na matututunan mo. Dito, sa sinabi ko sa inyo, ang laking safety na ito pag in-apply mo. Ang laking parang ka. Hindi ko na may magagaranti na hindi ka maaksidente. Pero dito, dahil sa natutunan mo to, ang laking chance na sa buong buhay mo pagdadrive, di ka maaksidente. Pero kung isa dito, na danger ka. Karamihan kasi halos kung yung mga tao dito sa 1 to 5 na sinabi ko sa safety driving, meron isa sa kanila diyan na ginagawa nila. Kaya danger sila. Pero kung dumalawa ka diyan, evaluate niyo ngayon guys kung sa 5 na sinabi ko, kung dumalawa ka, possible na sa 80% ka mamamatay ka sa pagdadrive.
mamamatay ka. 80 to 90% mamamatay ka. Grabe yung salita ko, no? Mamamatay ka na. Pero totoo guys, mamamatay ka sa pagdadrive. Pero kung isa ka dyan, danger ka na sa ano ka, 50% pababa. Nasa 30 to 50% isa. Pero siyempre, kung gusto natin yung safety driving, dapat wala ka dyan ni isa dyan. Kaya kung may isa ka dyan sa mga sinabi ko guys, tigilan mo na, baguhin mo na. Kasi ibig sabihin, may percent. Kahit sabihin mong 5% lang guys o 10%, na mali mong ginagawa, yung 5% na yan, sabi natin, sa loob ng 5 years, o sabi natin 10 years, kung patuloy mo ginagawa, yung 5% na yun, nakakuha mo yung chances na yun. Dahil yung practices mo, 5% na yun, nagkataon sa pang 10 years mo, 5 years mo, ayun ang nangyari. O, sinuwerte ka sa 5% na yun, di ba? Pero guys, ang laking tulong yan. Ito, kaya gusto ko talaga, matagal ko na itong gustong i-vlog at parang sabihin, gusto kong paano ipaalam sa maraming tao with the animation, yung makikita ko paano yung mga pero wala naman tayong ganun, ay masyadong matrabaho, tapos paano yung papakita yung yung mga turn, yung sa intersection. Pero guys, may mga gumawa ng mga ganun, mag-search na lang kayo doon. Pero guys, yun nga, pati sana ito masama rin to sa mga sa school, masama to sa school na kahit papaano mapaplatter daw at masiging saya kung masama to sa driving lesson yung pagsasabi ko, kasi talaga to reality, talaga to based on experience to. Pero yung matututunan nyo dun sa driving school, napakahalaga, lalo yung mga sign. Isa pala guys, yung yung pagkukuha ng mga driving license. Minsan may mga tao ako na minsan binabara ko sila in a good way. Binabara ko sila kasi minsan gusto nila kumuha ng mga driving license na hindi sila na magte-take ng exam, 'di ba? Kasi 'di ba pag magte-take ka ng exam niyan, dapat fit ka, dapat alam mo yung ginagawa mo, may knowledge ka sa traffic sign. Kaya kailangan pag nag-aaral tayo ng nag-e-exam tayo, may mga traffic sign, dapat alam mo yung mga yan. Kasi ayun yung magliligtas sa'yo. Yung mga pagbabawal kasi yan guys, yung mga instruction, ayun yung kasi ginawa yan, hindi naman kasi para gawan lang tayo ng ng pagkakapirahan. Though minsan ginagawa nila yan para may butas, ganun. Pero sa katotohanan naman, ginawa naman kasi talaga yan para sa safety talaga ng mga nagmamaneho. Kaya kayo guys, kahit ako sabihin ko, nalaman ko itong mga gusto ko pa rin driving school. Kasi baka may mga dapat uhaw ka sa kaalaman. Baka may mga hindi pa ako alam pero yung mga alam ko, marahil yung iba hindi nila alam. Kaya napakaswerte nyo guys, kasi ito nasabi ko sa inyo, kung i-apply nyo to guys, talagang hindi ko kayo sure na 100% 90% hindi kayo maka-aksidente. Siyempre nasa attitude nyo pa rin yan, yung habit nyo. Kaya mahirap yan makorek. Ang dami kong gusto pa ikwento, pero ito yung pinakamahalaga sinulat ko lang yung mga pinakamahalaga na kailangan gawin. Pero sobrang daming ways. Dami ko kasi, sabi ko nga, isa evaluation, hindi kakayanin sa isang upuan lang. Pero kung gusto natin maging 100% na safe, wala naman kasi yung 100%, hindi mo rin kasi masasabi yung aksidente. Pero kung gusto natin yung 100% na driving, samahan nyo lagi ng dasal guys. Kahit ako, sabihin ko sa inyo, may mga experiences ako na sa pagdadrive, na sa kahit mga sobrang ingat mo, pero ililigtas ka ng panalangin. Talagang pinaniniwalaan ko yan, yung panalangin guys, na hindi ka ipapahamak. Kasi ginawa mo naman lahat yung makakaya mo, 'di ba? Pero wag mong bawat aalis ka ng bahay, hindi ka makakalimot manalangin. Kasi ayun yung magliligtas sa'yo. Kaya ayun, magiging 100% siya. Ito mga kaalaman na to, pero mahalaga pa rin manalangin ka. Minsan nga, 'di ba, may mga kamote pa rin. Pero kahit kamote na sila, pero nananalangin sila, may takot sila sa Diyos, mabuti silang tao, kahit
Kahit ganun sobrang kamuti nila, minsan na-spare pa yung buhay nila eh. Pero guys, hindi lang panalangin, kailangan ano din, may knowledge ka din. Knowledge, i-apply mo, maging stricto ka, gawin mo yung standard, lagi kang manalangin. Okay guys, kung nagustuhan nyo yung vlog natin for today, no, pwede kayo mag-comment, no, pasalamat or any idea or experience niya naranasan nyo, o ano pa yung gusto nyong idagdag, o kung may mga violent reaction man kayo, o ano may mga hindi nyo nagustuhan, pwede nyong sabihin, no. Welcome tayo sa criticism, no. At i-share nyo lang, like and share nyo, i-follow nyo na rin yung ano natin, bilang pagsuporta, no. Kahit hindi nyo ako i-follow guys, basta i-share nyo, kasi itong mensahe na to ay ngayon ko lang, matagal ko na gustong ilabas. Minsan sinasabi ko to sa piling tao lang, pero kung ito ay sabi natin sa ibang tao, ibig sabihin naging parte ka sa magandang gawain. At marami, ibig sabihin kada isang share mo dito, kung marami mapanood, ibig sabihin natulungan mo sila iligtas yung mga buhay nila, yung buhay ng pamilya nila, yung pamilya nila, no? Maraming buhay, naging parte ka sa ano. Kaya ako papasalamat ako na nakasulat ko ito, yung ano natin, na maikling ano. Pero ito yung pinakamahalaga, no? Marami pang mga minor, no, na gusto kong sabihin, pero ito na yung mahalaga. Kaya kita na lang tayo guys sa susunod pa nating video, okay? Bye bye.